July 2018, brutal na pinaslang ng tatlong magkakapatid na babae ang kanilang ama habang natutulog. Nakasuhan ng mga ito ng premeditated murder at kapag napatunayang nagkasala ay maaaring makulong ng 25 years. Subalit sa pagulong ng investigasyon, nadiskubre ang ilang taong pang-aabuso na dinanas ng tatlo sa kanilang ama. Itinuring nito ang mga anak hindi lamang bilang alipin kundi pati na rin kanyang asawa. Sino nga ba ang totoong biktima? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng Khachaturian Sisters Murder Case. Taong 1961 nang isilang si Mikhail Khachaturian sa Baku, Azerbaijan. Lumaki ito sa isang mahirap na pamilya kasama ang kanyang 4 na kapatid na pawang mga babae. Nag-aral si Mikhail ng pagluluto, subalit mas pinili nito na maging praktikal na driver. Nang lumala ang gulo sa kanilang nasasakupan, pinilit ni Mikhail na mailikas ang kanyang buong pamilya sa isang mas ligtas na lugar. Taong 1988 nang mag-migrate ito sa Moscow, Russia at unti-unting dinala roon ang iba pa niyang kapamilya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi umabot ang kanyang ama nang mamatay ito mula sa isang bayolenteng atak. Ang plano ay sa Amerika maninirahan ng pamilya ni Mikhail, subalit wala itong ibang choice kundi magstay sa Russia dahil sa kanilang sitwasyon. Kapwa na diagnose ng sakit ang ina at kapatid nito at kailangan ng mga itong magpatuloy sa kanilang gamutan sa Russia. Kaya naman nagdesisyon si Mikhail na manatili na lamang silang lahat roon. Bilang isang lalaki at panganay, tumayong ama si Mikhail sa kanyang mahal na pamilya. Para sa mga ito, walang ibang inisip si Mikhail kundi ang kapakanan ng bawat isa. Mula sa pangangailangang pinansyal, nagsikap ito na gumawa ng paraan upang buhayin ng mga taong umaasa sa kanya. Nabigyan nito ng komportableng pamumuhay ang bawat isa at nasuportahan sa kanilang bawat pangangailangan. Ayon sa mga taong nakakakilala kay Mikhail, isa itong mabuting tao at may malalim na pananampalataya. Kadalasan itong nagsisimba at nagtutungo sa Jerusalem upang ipagdasal ang kaligtasan at kalusugan ng kanyang mga mahal sa buhay. Taong 1996, nang matupad ang isa pa sa mga pinagdarasal nito. Sa edad na 35, sa wakas ay natagpuan nito ang kanyang future wife, ang nooy 17 years old na si Aurelia Dunduk, isang maganda at mahiyaing dalaga mula sa karatig na bansa. Gaya ni Mikhail, lumipat rin ito sa Moscow kasama naman ang kanyang ina. Habang nag-aantay sa bus stop si Aurelia, inalok ito ni Mikhail na sumabay na lamang sa kanyang sasakyan. At doon na nagsimula ang lahat. Hindi nagtagal ay inaya na niya ito na tumira sa kanyang tahanan. Dahil walang ibang mapupuntahan, tinanggap nito ang offer ni Mikhail. Ngunit halos kalilipat pa lamang ni Aurelia sa bahay ni Mikhail nang lumabas agad ang totoong ugali nito. Pinagmamalupitan niya ito sa simula pa lamang hanggang sa magbuntis ito. Ngunit sa kabila ng mga pananakit ng nobyo, tiniis ito ni Aurelia. Umaasa itong magbabago si Mikhail balang araw. Hanggang sa ikasalang mga ito sa simbahan. Noon ay hindi nila ito opisyal na inirehistro. Maaaring upang walang manahin ng misis sa kanyang mga ari-arian. Nakaregister ang apartment at bank accounts ni Mikhail sa pangalan ng kanyang ina at kapatid. Kinalaunan, isinilang ni Aurelia ang kanilang unang anak, si Sergey. Nang mag-8 buwan ng bata, nais ni Aurelia na ipasyal ito sa kanyang mga magulang subalit hindi pumayag si Mikhail. Bagkus ay sinampal siya nito at pinagbawalang umalis ng bahay. Mula noon ay hindi na nakalabas pa si Aurelia sa loob ng 5 taon. 1 year pagkaanak kay Sergey, sinundan ito ng 3 pang mga babae. Ipinagbuntis ito ni Aurelia kada taon. Sina Christina, Angelina at Maria. Hanggang sa gumamit na ito ng contraceptive matapos ipanganak ang kanilang bunso. Sa kabila ng pagsisilbi ni Aurelia sa asawa, karahasan ang isinukli nito. Nagpatuloy ang pagiging bayolente ni Mikhail kahit pa sa harap ng kanyang pamilya. Hindi lamang pisikal at emosyonal, kundi pati na rin verbal. Madalas siya nitong murahin, ipahiya, maliitin at itrato ng kanyang tagasilbi. Saksi ang pamilya ni Mikhail sa mga pananakit nito. Subalit baliwala ito at minsan pa ay kasama rin ng mga ito sa pang-aabuso. Para sa kanila, karapat-dapat lamang ang mga parusa kay Aurelia. Mula nang isilang ang kanilang mga anak, mas naging mahigpit si Mikhail. Bawal lumabas ng walang paalam o makipag-usap si Aurelia sa telepono.
Sa tuwing magagalit, mapagbubunto na nito ang misis. Makailang beses nang naospital si Aurelia mula sa mga pisikal na pag-atake ng asawa. Nang tanungin ng doktor kung sino ang may kagagawan nito, direktahang itinuro ni Aurelia si Mikael. Nagawa na rin itong mag-file ng police report laban rito, subalit walang naging aksyon ang mga otoridad. Ilang beses tinangka ni Aurelia na tumakas kasama ang anak, subalit parati itong nahuhuli ni Mikael. Dahil na rin sa mga koneksyon nito sa mga pulis at criminal world. Sa tuwing matatagpuan nito ang mag-ina, tinatakot ni Mikael na papatayin silang lahat kapag sinubukan pa itong muli. Walang sino man ang makapagitna dahil sa away ito ng pamilya. Sobrang laganap ang mga kaso ng domestic violence sa Russia. Subalit sa kabila ng mga batas na ipinatutupad upang makontrol ito, noong 2017, pinaluwag ng gobyerno ang mga kondisyon nito. Kung hindi life-threatening gaya ng baling buto o pagkauntog ang dinanas ng biktima, hindi mapapatawan ng kaso ang abuser. Dapat rin na hindi lamang iisang beses nangyari ang pananakit upang makapagsuplong. Sa loob ng maraming taon, tiniis ni Aurelia ang pang-aabuso ni Mikael. Naging mentally broken ito. Wala rin itong ibang alam gawin dahil ikinulong ito ng asawa sa kanilang apartment sa simula pa lamang at pinagbawalan magtrabaho. Kaya naman sa kanya rin lamang ito umaasa. Subalit hindi lamang kay Aurelia marahas si Mikael, kundi pati na rin sa ibang tao. Minsan ay nagpapark ito sa mga maling lugar at kapag pinakisuyo ang alisin ng kanyang sasakyan, naghihiyaw ito at nagbabantang papatayin ng lahat. Parati rin itong may bitbit na baril. Ilang kapitbahay na rin ang nagsuplong rito, subalit walang sino man sa mga pulis ang nakapagkumpronta kay Mikael. Walang nakakaalam kung ano ang tiyak na pinagkakakitaan ni Mikael, kahit pa ang pamilya nito. Bagamat araw-araw itong umaalis at may pinupuntahan. Duda ng mga kapitbahay, nagbebenta ito ng mga bawal na gamot. Ayon naman sa ilan, sangkot ito sa mga iligal na gawain. May nagsasabi ring iniligtas nito ang buhay ng isang boss ng gang, kaya naman nakatanggap ito ng malaking kabayaran. Buwan-buwan ay may anonymous na tao na nagtatransfer ng pera sa kanyang bangko. Samantala, hindi nagtagal na pagbalingan ng mga puot ni Mikael ang anak na si Sergey. Noon pa man ay may suspetsa na ito na hindi niya ito tunay na anak. Madalas nitong ipahiya ang binata sa harap ng mga tao. Maraming beses na sinaktan niya ito at tinutukan ng baril. Nang maging teenager, pinalayas nito si Sergey sa kanilang bahay nang walang anumang hawak na pera o gamit. Kaya naman naranasan nitong matulog kung saan-saan sa mga kaibigan at kamag-anak at minsan nang naging palaboy. Kailanman ay hindi na ito nakabalik sa kanilang tahanan. Sa kabila ng pagmamalupit ni Mikael sa asawa at sa anak na lalaki, kabaliktaran naman nito ang kanyang naging trato sa 3 anak na babae. Pinaparamdam nito kung gaano niya kamahal ang mga ito. Ibinibigay ang mga pangangailangan, hindi lamang material, kundi pati na rin ang kanyang oras. At gayon din naman ang 3 ito sa kanya. Ayon sa isang close friend, mahal na mahal ng 3 dalagita ang kanilang ama. Sobrang attach umano ng mga ito sa isa't isa. Iba't iba ang personalidad ng 3 magkakapatid. Ang panganay na si Christina ay kalmado at mahiyain. Si Angelina ay may pagkamaramdamin subalit matapang. At si Maria naman ay malumanay at malaanghel para sa kanyang pamilya. Gustong-gusto ang mga ito ng mga taong nakapaligid sa kanila. Hanggang sa isang araw noong 2015, nagkaroon ng malalang away sa pagitan ni Aurelia at Mikael. Nagbigay ng ultimatum si Mikael sa asawa na kumilos ito bilang isang disenteng babae. Noon ay pinagdududahan nito na mayroong kalaguyo ang kanyang misis. Humantong ito sa pagpapalayas ni Mikael kay Aurelia. Tinutukan niya ito ng baril at pinapili kung aalis ito o kanyang papatayin. Gayon din ang 3 magkakapatid. Tinakot niya ang mga ito upang manatili sa kanya. Kahit gaano kalupit ang dinanas ni Aurelia kay Mikael, pinakitaan nito ng mabuti ang 3 anak. Kaya naman noon ay tiwala ito na kahit papaano ay mananatiling maayos ang trato at kalagayan ng mga ito sa poder ng ama. Lingid sa kaalaman nito, iyon din ang magiging simula ng bangungot ng magkakapatid na Christina, 16 years old, Angelina, 15 years old, at Maria, 14 years old. Nang mawala ang kanilang ina, pumalit ang mga ito sa lahat ng responsibilidad nito. Mula sa pagbabudget, paglilinis ng bahay, pagluluto at iba pang gawain. Noon ay mas naging istrikto si Mikael sa mga anak na dalaga.
Dati ay malaya ang mga itong umalis ng bahay, subalit nang mapalayas ang ina, kailangan na nilang humingi parati ng permission sa kanilang ama. Bawal na rin ang mga itong mag-imbita ng kaibigan, papuwera na lamang kung si Mikhail ang nagpa-party. Nanibago ang mga ito dahil noon ay aktibo sila sa kanilang social life. Upang mamonitor ang bawat kilos ng anak, naglagay si Mikhail ng CCTV sa kanilang apartment. Sa bawat pagsuway, pinahihirapan niya ang mga ito. Pinagbubuhatan ng kamay o kaya naman ay binabaril ng airgun. Pumapasok ang tatlo sa eskwelahan nang may mga pasa at galos sa katawan. Hanggang sa napapadalas na ang pag-absent ng mga ito dahil sa pagod o dinaranas na sakit ng katawan. Batid ng kanilang teachers at kapitbahay na may nangyayaring hindi maganda sa loob ng kanilang tahanan. Subalit walang magawa ang mga ito. Nang tuluyan ng huminto sa pagpasok ng eskwelahan ng tatlo, sinimula ng administration ng school ang investigasyon sa mga ito. Kinontak nila ang child services subalit walang ginawa ang mga ito. Pinuntahan rin nila ang apartment ng mga Khatchatourian ngunit kailanman ay walang tumugon sa mga ito. Nang magsimulang makulong sa kanilang tahanan, itinuring ni Mikhail ang mga anak bilang taga-silbi gaya ni Aurelia. Noon ay gumagamit ito ng special bell upang magbigay ng utos. Sa tuwing kakalampagin niya ito, ibig sabihin ay mayroon itong request na dapat tugunan ng magkakapatid. Minsan pa ay dinala ni Mikhail ang magkakapatid sa gubat at pinaghukay ng kanilang sariling libingan. Pagkatapos ay sinabing biro lamang ito. Araw-araw ay nabubuhay sa pangamba ang tatlo. Gayunpaman, sa kabila ng pagmamaltrato sa loob ng kanilang tahanan, naging tikom ang bibig ng tatlo dahil sa takot sa kanilang ama. Sa mata ng mga kakilala at kaibigan nito, ulirang ama si Mikhail na mag-isang itinaguyod ang kanyang mga supling. Sa ika-55 kaarawan ni Mikhail, nagbigay ng speech ang magkakapatid sa harap ng mga bisita patungkol sa kabutihan ng kanilang ama. Pawang magagandang salita ang binitawan ng mga ito sa kanilang malupit na tatay. Paniwalang paniwala ang lahat ng mga naroroon at humanga sa ideal na relasyon sa pagitan ng pamilyang Khatchatourian. Я желаю ему долго и столько же прожить, сколько он сейчас прожил. Я очень рада, что он сейчас с нами и всегда нам помогает. Я желаю ему счастья, здоровья и любви, чтобы его любили так, как мы, чтобы его все близкие всегда так собирались и праздновали его день рождения. Я очень его люблю. Samantala, hindi lamang ang magkakapatid ang nakaranas ng pang-abuso ni Mikhail. Isang araw, nang magsimba ang mga ito, isinama nila ang kanilang alagang aso. Subalit inilak ito ng kanilang ama sa sasakyan. Summer noon nang mamatay ang kawawang aso nang makulong sa mainit na sasakyan sa loob ng ilang oras. Bilang teenagers, sabik na sabik sina Christina, Angelina at Maria na gawin ang mga normal na bagay na ginagawa ng kanilang mga kaedad. Makakilala ng mga bagong kaibigan at maka-experience ng mga bagong bagay. Nagagawa lamang nila ito kapag nasa simbahan ng kanilang ama. Ichinecheck nila sa cellphone ni Mikhail ang lokasyon kung nasaan na ito at kung malapit ng umuwi. Sa social media, pilit na ipinapakita ng magkakapatid na nasa maayos ang kanilang kondisyon sa tahanan. Subalit ang katotohanan, hindi lamang pisikal, kundi dumating na rin sa sexual na pang-aabuso ang dinanas ng Khatchatourian sisters sa kamay ng kanilang sariling ama. Sa paglipas ng mga taon, itinuring na rin ni Mikhail na asawa ang kanyang mga anak. Nagsimula ito noong 2014 sa middle sister na si Angelina na noon ay 14 years old pa lamang. Minsan itong isinama ni Mikhail nang sumamba ito sa Israel. Nag-check-in ang dalawa sa hotel at doon ay sinimulan nito ang paggalaw sa sariling anak. Sinamantala nito ang pagkakataon na sila lamang dalawa ang magkasama sa isang lugar. Sinasabi nitong hindi niya totoong anak si Angelina. Mula noon ay ginawa na nito ang mga karimari-marim na bagay sa dalagang anak. Hanggang sa gawin niya na rin ito sa panganay na si Christina. Isang taon mula nang mawala sa kanilang tahanan si Aurelia, ginawa ni Mikhail ang kahalayan sa mga dalagang anak. Ginamit niya ang mga ito sa kanyang mga bastos na gawain. Ginagawan pa nito ng video ang mga panghahalay. Minsan ay isinasama niya ang mga ito sa pagligo o kaya naman ay uutusan magmasahe at saka hahalayin. Noong 2016, habang nasa isang bakasyon, pinwersa ni Mikhail si Christina na gawin ng isang bagay na labis na kinabaliktad ng sikmura nito.
Sa puntong matapos itong gawin, sinubukan itong kitilin ang kanyang sarili. Dinala ito noon sa hospital at nakasurvive. Sinabi ni Mikhail sa doktor na nakainom lamang ito ng maling gamot. Pagmulat ng kanyang mata habang nasa hospital bed, katabi na ni Christina ang kanyang dalawang kapatid. Walang ibang kakampi ang mga ito kundi ang bawat isa. Sinabi ng mga ito na kapag namatay ang kanilang ate ay susundan nila ito. Parating ginagamit ni Mikhail na panakot sa magkakapatid ang bawat isa, na kapag hindi nila ginawa ang isang bagay ay mananagot ang kanilang kapatid. Kaya naman kahit labag sa kalooban, walang magawa ang mga ito kundi maging sunod-sunuran. Isang araw, nang utusan ni Mikhail ang bunsong si Maria upang tulungan itong gamutin ang kanyang prostatitis, tumanggi ang dalaga. Bilang parusa, sapilitan niya itong isinakay sa sasakyan at saka dinala sa isang kagubatan. Itinali niya ito sa isang puno at sunod ay tinutukan ng kutsilyo. Iniwan niya ito roon at makalipas ang ilang oras ay saka binalikan. Batid ng magkakapatid ang koneksyon at kapangyarihan ng kanilang ama sa batas, kaya hindi kailanman sinubukan ng mga ito na kontakin ng otoridad. Naniniwala ang mga ito na walang maitutulong sa kanilang estado dahil bawat reklamo ay nalulusutan nito. Wala rin silang ibang mapupuntahan o anumang pagkakakitaan kung sakaling tatakas. Hanggang sa sinimulang i-record ng palihim ng mga ito ang mga nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Ibinahagi ng mga ito sa ilang kaibigan ang ilang oras na records ng pang-aabuso ng ama. Noon rin ay ipinaalam ng mga ito sa isang pinagkakatiwalaang pinsan na si Arsen at kanilang kuyang si Sergey ang mga nangyayari. Nang minsang utusan ni Mikhail si Angelina na sumunod sa kanyang kahalayan, kinontak ng magkakapatid sina Arsen at Sergey. Subalit hindi nakapasok ang mga ito sa pinto dahil kinandado ng kanilang ama ang lahat ng access. Kaya naman ipinaalam na ng dalawa sa kapatid ni Mikhail na si Marina ang mga nangyayari. Noon ay hindi ito naniniwala na ginagalaw ng kanyang kapatid ang mga anak nito. Gayunpaman, noong July 26, 2018, pinuntahan nito ang bahay ni Mikhail upang kumustahin ang totoong sitwasyon ng mga ito. Dinatnan nito roon si Mikhail na kagagaling lamang sa hospital. Sumasailalim ito noon sa treatment para sa kanyang mental illness na PTSD. Pagka-uwi galing sa gamutan, natuklasan ni Mikhail na nagsagawa ng gathering ang magkakapatid kasama si Sergey na matagal na nitong itinakwil. Labis ang puot noon ni Mikhail nang labagin ng magkakapatid ang kanyang mga utos. Makalat ang buong bahay at napag-alaman rin ito na halos ubusin ng tatlo ang kanilang budget. Nanggagalaiti ito sa galit at nagawa pang i-record ang pisikal at verbal na pag-atake sa kanyang mga anak. Nasaksihan nito ng kapatid nitong si Marina. Sinabi nito sa kanya na hindi marunong sumunod at magdasal ang kanyang tatlong anak. Batid nito noon ang frustration ni Mikhail. Nagawa niya itong pakalmahin ng araw na yon. Subalit kinabukasan, noong July 27, 2018, pagkaalis ni Marina, muling sumiklab ang galit ni Mikhail sa tatlo. Bilang parusa sa ginawang kasalanan, kinuha nito ang pepper spray at itinutok sa bawat isa. Napuruhan si Christina na may sakit na asthma, dahilan upang ma-choke ito at bumagsak sa sahig. Labis ang takot ni Maria at Angelina na ikamatay ito ng kanilang ate. Dinala naman ito ni Mikhail sa CR upang hilamusan, subalit kasunod nito ay pinagsamantalahan nito ang nanghihina at walang kalaban-labang si Christina. Matapos gawin ng pag-atake, uminom ng kanyang pain reliever si Mikhail at saka natulog sa kanyang lounge chair. Doon na napagdesisyonan ng magkakapatid na Kachaturian na tapusin na ang lahat ng kanilang paghihirap na dinaranas. Batid ng mga ito na tanging himala na lamang ang makakapagligtas sa kanila mula sa mapang-abusong tatay, kaya kailangan na nilang umaksyon. Gamit ang iba't ibang armas na pagmamay-ari rin ng kanilang ama, ang pepper spray, kutsilyo at martilyo, dahan-dahang nilapitan ng tatlong magkakapatid si Mikhail. Una na itong hinampas ng martilyo ni Angelina at saka sinaksak ni Maria habang pinaliliguan naman ng pepper spray sa mukha ni Christina. Nang magising, hindi mawari ni Mikhail ang nangyayari. Nagawa pa nitong makalabas ng pinto at makatakbo patungo sa hagdan ng apartment. Subalit nagtapos ang kanyang buhay nang saksakin na ito ni Angelina ng kutsilyo direkta sa kanyang puso. Sa dami ng dugong nagkalat sa kabahayan, batid ng magkakapatid na ituturing sila ng tao bilang cold-blooded killers.
Kaya naman kinailangan ng mga ito na palabasin na self-defense na nangyari. Matapos ang pag-uusap, nagdesisyon ng mga ito na saksakin ang bawat isa at saka ng mga ito tinawagan ng ambulansya at pulis. Una nang sinabi ng mga ito na dinipensahan lamang nila ang kanilang sarili mula sa pag-atake ng kanilang ama. Kinalaunan ay binago nila ang statement na ito at nagpasyang isiwalat ang lahat ng katotohanan. Umabot sa 36 ang saksak na tinamo ni Mikhail. Kinabukasan, pawang inaresto at nakasuhan ng homicide with prior agreement without mitigating circumstances ang magkakapatid na Cristina, Angelina at Maria. Isa ito sa pinakamabigat na akusasyon sa Russia. Kapag napatunayang may sala, maaaring makulong ng 25 taon ang tatlo. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ng investigasyon ukol sa buhay ng pamilyang Khachaturian. Kabilang na ang ilang taong paghihirap na dinanas ni Sergey at Aurelia kay Mikhail. Habang hinihintay ang kanilang trial, pinalaya pansamantala sa detention center sina Cristina at Angelina, habang si Maria naman ay sumailalim sa psychiatric treatment, kung saan idineklara itong wala sa matinong pag-iisip nang maganap ang murder. Он сидел на этом кресле в том углу. Мы с Ангелиной подошли сзади, у нее был молоток, у меня был нож. Да. Я ему пока там нарезала еду, потом мы сказали, ну давай попробуем, как бы рискнем. И мы попросили старшую сестру, чтобы на всякий случай она перцовым баллончиком у него пшикнула. Я с левой стороны была, Мария с правой. Она нанесла первый удар ножом, он очнулся. Потом я ударила молотком, не помню, раз или 2 раза. Потом он поднялся, спрашивал, типа, что происходит. То есть он не понял, да, что происходит? Да. Inalam ng mga investigador ang iba't ibang dahilan kung bakit nagawa ng magkakapatid ang karumaldumal na krimen. Bawat isa sa mga ito ay kumuha ng comprehensive psychiatric at psychological examinations. Lumabas sa mga resulta na ang tatlo ay pawang mga mentally unstable at emotionally unbalanced. Malinaw na ipinakita ng mga ebidensya ang mga pang-aabusong nakuha ng tatlo sa kanilang halimaw na ama. Nang mga panahong yun, mabilis na kumalat sa Russia ang istorya ng magkakapatid. Marami ang kumampi at naniwala sa mga ito. Itinuring ang tatlo bilang siyang tunay na mga biktima at si Mikhail bilang predatory father. Naiintindihan ng publiko na walang ibang choice ang magkakapatid sa kanilang sitwasyon kundi protektahan lamang ang kanilang sarili. Dahil nga sa pagbabago sa batas ng Russia noong 2017, minimal na parusa lamang ang ipinapataw sa isang domestic violence offender. Bilang family issues, karaniwang hindi nangingialam ang pulisya sa mga ganoong sitwasyon. Iba't ibang rallies mula sa mga aktivista na hindi sang-ayon sa bagong panukala ang isinagawa sa harap ng prosecutor's office upang kalampagin ng gobyerno sa domestic problems at karapatang pantao at pangkababaihan. Ramdam ng magkakapatid ang suporta ng publiko para sa kanilang laban. Subalit mabagal at mailap ang hustisya. 2 taon ang lumipas, hinikayat ng Attorney General's Office ang investigative committee na baguhin ang akusasyon sa Khachaturian sisters mula sa murder at palitan ng self-defense. Subalit matapos ang muling pagsilip sa kaso, tinanggihan ng committee na baguhin ang charges laban sa tatlo. Hanggang sa makalipas muli ang 1 taon, noong 2021, isa namang posthumous criminal case ang inihain laban sa pumanaw ng si Mikhail. Napatunayang guilty ito sa iba't ibang charges. Kaya naman noon ay diniklara sina Cristina, Angelina at Maria bilang mga biktima. Bagay na mariing sinalungat ng pamilya ni Mikhail. Para sa mga ito, hindi inosente ang tatlo. Upang ihayag ang kanilang akusasyon, lumabas ang mga ito sa iba't ibang Russian TV talk shows. Naniniwala ang mga ito na gumagamit ng bawal na gamot ang tatlong magkakapatid. Pinaslang umano ng mga ito ang ama para sa material na bagay na makukuha mula rito kapag nawala at upang malayang magawa ang kanilang lifestyle. Habang ang nanay ng mga ito na si Aurelia ay nagbebenta naman umano ng kanyang sarili para sa pera. Iginiit rin ng mga ito na planado ang pagpatay kay Mikhail.
Ipinakita pa ng mga ito ang ilang text messages na nagpapahiwatig umano na bago ang krimen, alam ng magkakapatid na magbabago ang kanilang buhay sa gagawing pagpaslang. Subalit ayon sa depensa, malabo ito dahil lahat ng ari-arian ay sa ina at sa mga kapatid ni Mikhail mapupunta. Hindi rin umano totoo na may wild lifestyle ang magkakapatid dahil kung tutuusin, simple lamang ang pamumuhay ng mga ito. Sa gitna ng mga kontrobersya na kinaharap sa Russia, wala pang kasiguraduhan ng kapalaran ng magkakapatid. Sa kasalukuyan ay pinayagan ng mga ito na lumabas sa public, subalit mahigpit na pinagbawalan ng gobyerno na magkita-kita o magkausap. Bagay na labis na nagpahirap sa tatlo na buong buhay ay prinotektahan ng bawat isa. Pinagbawalan rin ng mga ito na gumamit ng internet at tumanggap ng mga interviews. Walang kasiguraduhan kung kailan mahahatulan ng mga ito. Kaya hirap na magsimula ng bagong buhay ang magkakapatid. Anumang oras ay maaari silang muling hulihin at ikulong ng otoridad. Umaasa ang mga ito na sa huli ay papaboran sila ng tadhana at muling magkakasama-sama bilang pamilya, kapiling ang kanilang kuya at ina. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.